pag-iisip, minsan nagtataka. Sa'kin ang Nagsimula kami nung high school pa siya. Kinuha nila yung number ko sa kapatid ko. Magkaibigan kasi sila eh. Tapos minessage nila ako. Tapos yung isang kaibigan niya kasi, ang talaga daw nagpakuha ng number ko. Kaya lang, medyo komplikado sa kanya. Tapos hanggang sa kami ang magka-text. Hanggang sa magkakilala kami. Kilala ko si Mark through his sister, si Elaine. Ano ko siya, grade school classmate. So magkaklase kami from grade 1 to 6 yata. Tapos, meron pa ako isang friend. Ngayon, itong friend ko na to, siya yung may kakilala kay Mark. Ang sabi niya sa akin, Bes, kunin mo naman yung number ng kuya ni Elaine. Ako naman, hindi ko naman kilala si Mark. Sabi ko, o sige, kukunin ko. So, kinuha ko kay Elaine yung number niya. tingin mo ang ihim ng pusong ito. Kahit na tayo'y makaibang mundo. Oh, 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 ikaw ka ang siyang hanap-hanap. Kitagal na ako'y nangarap, lumuluhod. Tapos, yun na. Kami na yung naging magka-text hanggang sa naging mabutihan na kami. So, yun lang yung start nung relationship namin. Yun, hanggang sa sagutin niya ako nung August 28, 2009. Siyempre, natuwa. Kasi mahal ko na siya nun eh. I love you. Right? Ano pa? Wala na akong masabi. Upang makapiling ka. Masayang-masaya ako dahil natutupad na yung mga pangarap sa buhay. Sana maging maayos ang kanyang... Sana anak maging masaya ka sa pag-aasawa mo. Sa totoo lang, medyo kinakabahan. Siguro kasama din yun talaga. Pero syempre sobrang saya kasi matagal naming pinaghandaan yun. Syempre matagal din namin pinag-ipunan. Tapos ito na yung moment na pinakihintay namin. Hindi lang dahil sa kasal ko, hindi dahil buo din yung pamilya ko ngayong araw na to. Ang pag-ibig ito, anong ligaya. Nais kong ipagtapat sa'yo. Sana'y tingin mo ang lihim ng pusong ito. Kahit na tayo'y magkaibang mundo. Oh, 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 ikaw ka ang siyang hanap-hanap. Kitagal na ako'y nangarap, lumuluhod, nakikiusap. Ako'y mahalin mo, sinta. Ikaw nga ang siyang magpapago sa akin, sa Abby, aking Mark, sa harap ng Diyos, at ng kanyang subayanan, tinitipan kita, maging aking asawa, ikaw lamang. Sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking iibigin, at itatanging karugtong ng buhay, ngayon at kailanman. ngayon at kailanman. I appreciated the golden wedding. Matanda na po sila. 75 plus na siguro late na nag-asawa. In-interview ko sa wedding itself, during the time of my homily, the time I was giving the homily, sabi ko, Nanay, ano bang sikreto mo? Bakit tumagal kayo? Alam mo, sabi ng matanda,
Sabi lang niya sa akin, Father, lalampas lahat ang mag-asawa basta may Diyos. And that I would like to share with you. Imagine, 50 years ang pinagsamahan nito. Tinanong ko kung anong sikreto. And only one secret was mentioned. Father, basta may Diyos ang mag-asawa, lalampasan lahat ng mag-asawa. Ani, gusto kong malaman mo na mahal kita. Sana huwag ka magsawang mahalin din ako at yung anak natin at patuloy mo kaming alagaan. Sana matupad lahat ng pangarap mo. Tanda mo, nandito lang ako para suportahan lahat yun. I love you. Ayun lang, so this is it. Ito na yung pinakihintay nating araw, yung pinaghandaan natin, pinagplanuhan ng matagal. Maraming salamat dahil nakita ko yung hard work mo habang pinaghahandaan natin yung araw na ito. So, yun lang. See you later. I love you. Napaka-importante sa buhay ng mag-asawa yung kasama natin ng Diyos. We just celebrated Christmas. Christmas season pa rin. And the very message of Christmas is this: God is with us. Kasama natin ang Diyos.